Nahehelo ako dyan sa mga taga-DOJ. Mamtakin nyo, gigipitin na lang ako. Wait, Wala pa silang... Ha? balik. Ngayon na. Start. Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Live na naman po tayo dito sa Dahig, kung saan walang iwanan, kasama pa rin natin si Tatay Digong. No? Now, alam nyo po, pag-usapan natin, nahehelo na ako dito sa mga taga-DOJ. Manggigipit lang, gigipitin lang ako, aba, hindi pa sila magkasundo. Sabi nung isang USEC, hahanda na namin ang red notice alert. Sabi naman ng isa na spokesperson, ay hindi pa kasi pinag-aaralan pa ng mga international law experts. Ang gulo nyo naman, manggigipit lang kayo eh. Pwede ba magkaroon naman kayo ng isang boses nang hindi nahehelo yung biktima ng inyong paggigipit? Hindi ko tuloy alam kung ako'y matatakot o matatawa sa inyo, no? Dahil panggigipit na lang, hindi nyo pa alam kung anong gagawin. But in any case, alam nyo po, wala kayong magagawa. Okay? Kung kayo'y nag-aral ng international law sa inyong law school, pareho naman kayong abogado, alam nyo po na kapag merong pending asylum petition, merong non-refuma. Kahit ano pang kunin yung red notice alert dyan, manigas kayo, hindi nyo ako makukuha habang nakabindin itong asylum neto dito sa Netherlands. At syempre, dahil walang kakwenta-kwenta yung resolution laban sa akin na nagsampa ng kaso na non-bailable, siguradong magagrant po yan. Mantakin ninyo, qualified human trafficking, ako daw ay nag-text at tumawag, nag-follow up ko ano pa yung kulang ng dokumento ng Lucky South 99. Kriminal ba yun? Hello naman, sobra naman kayong OA. Hindi po kriminal yun dahil gawang abogado yan. Kung yung aking ginawa bilang isang abogado ay kriminal, wala na pong mag-aabuga siya. At ang delikado po dyan, lahat po ng tao na may haharaping demanda, lalo na mga non-bailable, ay nako, wala na po silang makukuhang abogado dahil ang abogado matatakot na baka pati sila madawit. Ang katotohanan po niyan ganito. Nung ako ay kinontempt ng Kongreso, akala nila mapapadeport nila ako, mapapakancel nila ang aking passport. Mga kulang talaga sa katalinuhan yung mga huwad committee na yan. Paano ka naman mapapauwi, balido yung passport? Siyempre, kailangan makancel ang passport. Hindi nagbabasa ng passport law. Yung passport law, ako staff member pa sa Kongreso, hindi pa ako naging congressman noon, isa na ako doon sa sumulat ng passport law. Hindi po yan po pwede makancel na walang court order. Nung na-realize nila, mahabang panahon na nakalipas na hindi nila ako makukuha dahil doon sa congressional warrant of arrest na yan, sabi nila, taniman ng kaso. Kaya, Nobyembre na naghain ng supplemental complaint affidavit. Ibig sabihin, hinabol talaga. At ang pakay talaga nila ay magkaroon ako ng kaso nang sa ganun, makancel nila ang passport at mapauwi ako at makulong. Kasama ng mga ordinaryong mga individual na matagal na panahon na walang piyansa kasi non-bailable yan. Well, sorry na lang kayo dahil kayo rin ang nagsabi nung na 17 of March, 17 of March ba yun o April? Kailan ba dinala si tatay? Dinala si tatay 11. Kayo rin nagsabi ng 17 March na ipapakanselan yung passport ko. Kaya nga, minabuti ko na, at sabi pa nga ni Inday Sara, sasamahan pa kita kung kinakailangan na humingi ng asylum dahil kapag na-cancel ang passport, liable ka na for summary deportation as a illegal alien. Kasi ikaw ay unregistered alien dahil kinakailangan ng valid na passport bago makapasok. Kapag ikaw ay asylum seeker, hindi ka po pwedeng unang ma-deport dahil wala kang papeles. Pangalawa, hindi ka po pwedeng ma-extradite kahit anong dahilan hanggang hindi pa tapos ang nakabinbin na asylum. Now, ngayon nga pala po ay World Refugee and Asylum Seeker Day. So pinagdiwang ng buong mundo itong karapatang pantao na humingi ng asylum para sa mga taong ginigipit dahil sa kanilang mga paniniwalang politikal o mga iba't ibang mga bagay pa. Sa akin naman po, halata naman po, no? Sus Mariosep, walang basehan na non-bailable case. Ang gusto nila, mapatahimik ako dahil ang laki-laki ng bunganga ko na non-stop yung aking bangag. Hindi lang bunganga, may mga dance moves pa ngayon. Inggit lang kayo sa mga dance moves to. Di sumayaw na rin kayo. Join us in bangag. Complete with the facial expression, bangag. Diba?
Oh, ay, hindi pa yan, ha? Ngiwi, 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 and budol, budol, butod. Butod, butod, butod. Di ba? Well, alam niyo po, magsama-sama na kayo dyan sa DOJ. Mag 500 na utak pa kayo, hinahamon ko kayo. Sige, subukan niyo akong kunin. Dahil nakaukit po yan, karapatang pantao po yan. Lalong-lalo na kung na obvious yung ginawa ninyo na walang kaebidensya, dinawit niyo ako. Akong akala nyo, wala kayong pananagutan, ha? Hindi kayo dyan forever. Pag natapos na ang inyong panahon, babalikan ko kayong lahat. Ididimanda ko kayo lahat ng malicious prosecution. Pagbabayarin ko kayo ng danyos, itaga nyo yan sa bato dahil sa ginawa nyo sa akin at sa aking pamilya. Walang forever. Weather lang yan. Bilog ang daigdig. Kaya huwag kayong maging lasing sa kapangyarihan na akala nyo, never kayo magkakaroon ng pananagutan. Makakahabol po ang gulong ng katarungan sa inyong lahat. Diba? O, ano naman yung isa dyan na ako daw ay flight is evidence of guilt. Ulul! Flight daw is evidence of guilt. Aminin mo muna, estudyante mo nagpawalang bisa sa'yo. Sinungaling ka to the nth degree. Nung tinanong, I don't remember. Don't remember. Part-time teacher ka lang dyan eh. Sigurado ko, konti lang mga na-handle mo mga estudyante. Hindi mo malalaman kung sino estudyante mo naging judge. I don't remember. Sinungaling. Wala ka talagang katapatan bilang isang mamamayan. Darating ang panahon, ilalabas ko yan. At gaya ng naging dahilan ng hukuman doon sa isang kaso mo na na-deny ng due process ang people of the Philippines, ganyan din ang dahilan na yan. Dahil dapat yan, dineklara ninyong pareho na meron kayong relasyon na professor-law student relation. At tignan natin kung anong sasabihin ng Korte Suprema. Kaya ikaw, bago mo linisin ang dungis sa iba, tignan mo muna yung putik sa mukha mo. Putik na mukha yan, di ba? O, di ba? So aminin mo ngayon sa bayan, estudyante mo, di ba? Huwag kang peke na I don't remember. At saka hindi kami naniniwala sa accent mo. Bicolana ka, day. Ano ka ba? Saan mo ba kinuha yung peke mong accent na yan? Okay. But anyway, lahat tayo, may panahon din yan. Ang sa akin po, walang kahit sino na nagsabi na recruit ko sila. Dahil trafficking yan eh. Walang kahit sino nagsabi na ang recruitment ko dahil sa paggamit ng dahas at para pagsamantalahan sila. Ikaw, hindi bababa sa 15. Tumistigo na tumanggap ka talaga ng pera sa mga drug lords para sa kalakalan ng droga. O wag mo sabihin acquitted ka na dahil buhay na naman yung kaso mong isa. So do not take pride na acquitted ka na. Hindi, nabaliktad nga. Dahil nawala ng due process ang people of the Philippines. At titignan natin talaga sa takdang panahon. Kaya I advise you, tumahimik ka na lang dahil ako naman, hindi kita winawakwakan, okay? Pero kapag hindi ka talaga tumahimik, nako, baka mapilitan pa ako maghain ng formal na reklamo para malaman ng taong bayan kung talagang estudyante mo nga yung nagpawalang bisa sa'yo. Sinungaling ka. Anyway, sensya na kayo. Medyo emotional. Pero, on World Refugee Day, sinasabi ko lang po sa DOJ, gawin niyo po ang inyong trabaho. Give it your best shot. Pero pasensya na po kayo. I'm in my home court of international law. Alam ko po ang batas ng international law. Kaya good luck na lang sa inyo. Mapapahiya lang po kayo. Okay? Mapapahiya lang kayo. At siyempre naman, dahil hindi naman talaga kayo nagbibigay ng katarungan sa taong bayan, bumalik na naman ang lantarang mga krimen sa lipunan na wala naman nalilitis. Ibig sabihin, natutulog na kayo sa pansitan dyan sa DOJ. Sige na nga, pagkaabalahan nyo ako nang sa ganun naman kahit papano, ma-justify yung mga sweldo nyo dyan. Ano bang ginagawa nyo dyan? Ang daming seryosong krimen, ang palagi yung hinahabol yung tao na talaga namang isang basa lang sa resolusyon. Ang gagawin ko po, ipapublish ko sa Facebook ko yung mga excerpts. Etong reklamo kay Harry Roque. Etong sagot ni Harry Roque. Ang susunod na, kaya kakasuhan namin sa Harry Roque. Ganun po yung resolusyon. Pwede ba yun? Wala explanation kung bakit ako nadawit na non-bailable, samantalang isa sa pinaka-importante karapatang pantao ay ang karapatan ng kalayaan. Sinasabi ko lang po ngayon yan dahil ngayon nga po is World Refugee and Asylum Seeker Day.
kung ikaw po talaga ay ginigipit gaya ko, itong pagkukuha ng asylum at pagiging refugee, this spells the difference between life and death. Bakit sa tingin nyo? Hahayaan nila ako mabuhay sa laki ng aking bunganga, sa pikon, yung bangag na yan? Hindi ko man sinasabi na conclusive bangag na siya eh. Pero pasinungalingan niya sa pamamagitan ng hair follicle test. Kaya manigas kayo sa pikon. Dahil kahit anong gawin yung red notice dyan, hindi ako titigil ng bangag. Ngiwi. Butod. Yan. So manigas na kayo dyan, okay? In any case, kaya nga po, pinagdiriwang itong World Refugee and Asylum Day dahil alam po natin sa buong daigdig, karapatang pantao to, at kung wala itong ganitong karapan, ang mga gaya ko na ginigipit, wala na po. Tustado na, tad na sa preso na talaga naman pong ang kondisyon ay torturous. Matagal ko na pong sinasabi yan dahil ako'y naghain pa nga ng kaso na talagang dapat madeklara na ang prison conditions natin pareho sa detention facilities at saka sa Muntinlupa ay torturous. Pero wala naman nakikinig. Pati yung isang akala mo kung sinong santa-santa. Naging DOJ, naging Commission on Human Rights, meron mo siyang ginawa sa mga kulungan. Palibasa siya, nagkaroon siya ng espesyal na kulungan. Okay? Anyway, magandang World Refugee and Asylum Seeker Day sa inyong lahat. Reporting from The Hague, ito po yung Spoksambayan at mamaya po darating si Sir Bong para sa... Ayan na pala siya. Narito na pala si Sir Bong. So wag na tayo maghiwalay para malaman natin ang pinaka-latest na balita kay Tatay Digong. Ayan na po si Sir Bong. No? Palakad na po siya, papunta rito. At tingnan po natin kung anong balita natin kay Tatay Digong. No? Anyway, ano pa ba po ang mga kokomentuhan? Yung let us reconcile. Bakit? Maibabalik mo ba sa Pilipinas si Tatay Digong? Kung maibabalik mo si Tatay Digong sa Pilipinas, baka pwede pa. Pero grabe talaga yung pagtaksil. Marcos Jr. Kung ikukonsidera mo na hindi ka dapat presidente, kung hindi rin dahil sa mga Duterte. Kung hindi dahil kay Tatay Digong, dahil kay Sara Duterte. Wala ka talagang utang na loob. Wala ka isang salita. Sinungaling ka na naman, sinasabi mo na we have nothing to do with the impeachment. Bakit? Magkakaroon ba ng impeachment trial kung hindi sinulong yan ang iyong sariling pinsan, na iyong mga sariling kapartido? Sinungaling ka talaga. Parang nung sinabi mong, we will never cooperate with the ICC because that will be surrendering Philippine sovereignty. Presidente ka na, Marcos Jr. Mahiya ka naman. Kinakailangan magkaroon ka ng isang salita. Sa mga Pilipino, meron pa tayong kasabihan, magpakalalaki ka. Magpakalalaki ka, dapat may isa kang salita. Sinungaling. Maintindihan. Talaga namang para sa presidente, para maging sinungaling, iniisip ko talaga wala ka sa tamang pag-iisip. Again, hindi ko sinasabi na bangag ka. Kaya lang, dapat pasinungalingan muna. Dahil ang taong bayan, sang-ayon sa saligang batas, we have the right to information on matters involving public concerns. At yung pag-iisip mo, sa ayaw at sa gusto mo, that involves the public interest. Dahil kung ikaw ay bangag, baka kinakaladkad mo kami sa gera at walang solusyon sa problema ng patuloy na pagtaas na presyo, ang kakulangan ng trabaho, ang kagutuman, at mababang sweldo. Ayan na po, parating na po ang ating Sir Bong Duterte kasama atang mga marino. Mga marino po siguro yan na bagong dating, no? Mga marino? Mga marino kayo? Ay, naku, mabuti. Doon kayo sa chemical tanker pa rin? Mamaya kausapin ko kayo. Sir Bong, ito na, nag-aantay na silang lahat sa iyong balita. Pero po, ito po ang latest sa balita tungkol kay Tatay Digong. Diyan sabi ko sa... From Sir Bong Duterte, ang pinakabatang kapatid po ni Tatay Digong. Sir Bong, kamusta po ang Tatay Digong natin na mahal na mahal ng buong Pilipinas? Is doing fine. Ganun pa rin. Isolated. So medyo lonely. Wants to go home.
But I cannot brief him about the case. So sabi ko lang, Kasi nakikinig sila eh. Bawal talaga. Baka mamaya malaman nila yung mga ating mga taktika, no? Kuwan lang ako, I cannot discuss this case at all. Mostly ang discuss namin, nag-brief ulit ako sa kanya, sa politika sa atin, kay BP, sabi ko si BP, ayaw ng kwan. Gusto niya matuloy yung impeachment kasi gusto niya bloodbath. Ano sabi dito at Tatay Digong doon? Sabi niya? Nabi ko na yan sa kanila kung isok yung kaya. Oo. Ano sabi? Mag-isog? Isog di si VP. Isog si Matapang. BP. Matapang si... Hindi mo na mapigilan yan si... sinabi niyo ba yung sabi ni Marcos Jr. na gusto na niya makipagbate sa mga Duterte? Anong sabi niya? Nagkuhan siya, parang in a way, He doesn't believe it dahil nakakulong siya eh, no? Wala siyang sinabi, tumanon lang siya. Tumanon ganun lang siya. So, sabi niya, sinabi niya na bantay sila dyan kay Sara. Hindi yan mapigilan. Sabi ko, lalo na hindi mapigilan kaya nandito ka sa loob, hindi ka maka-con sa kanya. So, yun lang. May mensahe ba siya, sir, sa mga kababayan nating Ulit papasalamat talaga sa suporta ninyo. Ang dahil support ninyo. Sabi ko, paglabas ko nito, mayroong mga nag-aantay pa rin doon. Ito from different parts of Europe. Although sinabi niya na Wala siya gasto. parang concerned din sila sa inyo na, you know, you have to go all the way here, just not one. Sabi ko, hindi mo sila hindi. Sila mga gusto. So sabi niya, salamat lang talaga. Nabanggit niyo ba ho yung ating marcha nung 17 at yung parating na pagtitipot sa 24, ha? Sa 24 po. Yeah, I mentioned that. Sabi ko ito sa big crowd. Tapos sabi mo, really? Sabi ko mo, tapos there will be another one sa 23 ba yun? 24. 24. Oo. And then sabi ko, and then another one kung dadating na si... Oh. Sinabi niyo na may posibilidad na darating si Inday Sara. Ang kuha na lang natin, if ever dumating si Sarah, ako naman ang medyo... Uuwi. Uy, masakit na So whoever pa sinong dadating sa mga anak, silang take over. Ako talaga, all I can do sa loob because we as I said, cannot cut the merits of it. Takes long. So nag-brief lang ako sa kanya sa nangyayari sa Pilipinas. Paano po ang briefing niyo? Anong sinabi niyong latest development sa Pilipinas? So sinabi ko yung si BBM, gusto ng conciliation, si Dilimam, null and void yung kanyang acquittal, si Tiangco, tsaka si Tamba, banggaan. So, Sinabi niyo yung sinabi ni Chanco. sinabi ko lang na, yung sa, sila nagsimula May- na, oo. yung pera. Meron ba siyang sinabi? Anong sabi niya nung nalaman niyo? Hindi ko sabi sa nagmanya. More or less, alam naman siguro din. Kasi sabi ko, yung mga sakwad ko, walang lumusot. Buwan sila dyan. Kasi yun, pinapanatan ni Sarah. Ibang, kami lima tatlo. So, yun lang. I need to be updated. Ako talaga ng mga ano pangyayari. So that, pag nandun ako, ma-feed ko sa kanya. Sige, sa susunod po, bigyan ko kayo ng briefer, mga balita sa Pilipinas. Parang yung binibigay namin dati sa kanya, no? Yeah. Para malaman niya ang kabuuan ng balita. Well, alam nyo, ang mensahe talaga, nung nalaman niya na gusto ng bloodbath ni Inday Sara Duterte, ang mensahe niya, talagang si Sara ay Hindi mo pigilan. hindi mo mapigilan. Ano naman? Sinabi ko na dati, nakapang.
maisog at matapang. Matapang. So yan po ang latest kay Tatay Digong. Mga bangag, mag-ingat kayo. Gaya ng sinabi ni Tatay Digong, maisog ang Sara Duterte. Abangan ang mga upak at panoorin ang pagdaloy ng dugo. Sarap. Okay. Thank you, sir.